Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon sa oras nito. Minamahal, tayo po ay dadako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain, ang ating pong pakikinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon na siyang pagkain po. Minamahal ko ng ating mga kaluluwa at akin po kayong hinihiling na samahan po ninyo ako sa mikling pananalangin upang ang paglalangis, mga minamahal ng Panginoong Hesus, sa kanyang mga banal na salita at patubayan tayo ng ating mahal na Panginoon pagkat tunay na saganang atin ay wala po tayong magagawa. Let us pray. Hallelujah. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power. There is hope. There is healing, salvation, redemption in Thy name. We believe in Thee, O God. We trust in Thee. There is Jesus. Leading prayer for beloved, honorable Pastor. Have mercy upon us, O God. Lalo, Panginoon, kabagan mo kami sa oras na ito. Aming dalangin na buksan mo aming puso, mga bang lingkod. Tundi sa kanang akin, wala po akong magagawa. Anoint Thy words, there is Jesus. Put Thy words in my mouth, in the mighty name of Jesus. Demonyong hadlang, pagalinlangan, gawat na lang ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po ang ating dakilang Diyos. Minamahal, bago pong lahat. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved venerable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the anti-prophet of our loving God, the man of God, and mga minamahal, we are always cherished the loving teaching, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, whole blessed Almeida family, mga minamahal, at bago ko po makalimutan, mga minamahal, ay advance happy birthday po sa ating dearly beloved honorable pastor, mga minamahal, this coming June 28, mga minamahal, 2024, ganoon din po sa ating beloved minister Wildy James Pods Almeida po, mga minamahal, the only son of our dearly beloved pastor, at nagpapasalamat po kami sa ating mahal na Panginoon sa dugtong na buhay at iba yung kalakasan, mga minamahal, and we hope and still praying po, mga minamahal, para po sa karagdagang kalakasan para sa ating minamahal na pastor na patuloy pa po nating makasama ang ating mahal na pastor hanggang po sa araw ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Luwalhatiin po ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, at magandang gabi po, minamahal, sa inyo pong lahat. And I am happy to be back here in Zamboanga Peninsula sapagkat mga minamahal, almost 2 weeks po, mga minamahal, na wala po kami dito at nandun po kami sa dako ng Imelda, Zamboanga, Sibugay, nag-aasikaso po ng ating 2 days crusade, mga minamahal, at salamat po sa ating mahal na Panginoon sa great victory na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Leading prayer for our beloved honorable pastor, dakilang biyaya, dakilang tagumpay, mga minamahal, ang ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon sapagkat tunay na saganang atin lamang ay wala po tayong magagawa, mga minamahal, kung wala po ang ating mahal na Panginoon. Ganun din naman, wala ang panalangin ng ating minamahal at ginagala na pastor. Tunay na pinagpala po, mga minamahal, 117 newly convert, mga minamahal, mga bagong kapatiran po, mga kababayan natin sa dako ng Imelda Outreach. Sila po ay naakay sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon at tunay na nakakagalak po ng puso, mga minamahal, sapagkat kanila pong nakita yung kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon sa magitan po ng ministeryong ito. Talagang marami po ang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At nakakatuwa po, mga minamahal, dahil meron pong isang pastor doon ng Bible Baptist Church, mga minamahal, at siya po ay may karamdaman, mga minamahal, for almost 3 years na hindi na po siya makalakad. At talagang siya po'y hirap na hirap, tumatayo, mga minamahal, nakakatayo pa po siya. Minsan ay kumakapit po, kung wala po siya makapitan, hindi po siya makatayo. At nakita ko po siya, ongoing po ng ating gawain, mga minamahal, sa dako po ng Imelda ng ating crusade. Siya po ay nakaupo lang, hirap na hirap pong tumayo, mga minamahal. Pero grabe ang himala ng mahal na Panginoon. Pagdating po ng Sunday, right after po ng ating service, siya po'y tumanggap ng baptism. Sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo,
Kristo, pag-uwi po niya ng bahay, siya po ay natulog, nagpahinga, sapagkat siya napagod po siya sa buong maghapon. Pagdating ng mga bandang alas 2, alas 3, mga minamahal ko ng madaling araw, siya po ay gumising, sapagkat mga minamahal, nararamdaman po niya na parang mga minamahal, merong kamay na humihilot doon sa kanyang dalawang paa, mga minamahal, at parang kinukurot, mga minamahal, hindi naman daw gaanong masakit. At pagkatapos noon, ang kanyang maramdaman, siya po ay tumayo at kanyang inunat-unat, ginalaw-galaw yung kanyang dalawang paa, at siya po ay sumubok na tumayo sapagkat naramdaman niya na may ibang kalakasan na nasa kanyang paa. Nagulat po siya nung siya po ay nakatayo, nang wala pong hinahawakan, nakalakad po siya, mga minamahal, at nung last Sunday, siya po ay tuwang-tuwa na nagpapatotoo sapagkat siya po ay pinalakad na ng ating pinakamamahal na Panginoon for almost 3 years na hindi po makalakad. At ang nakakatuwa pa doon, mga minamahal, itong Sunday, ating banal na gawain sa dako ng Imelda, dinala niya yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak, pati po yung kanyang mga miyembro, mga minamahal, sa kanilang church. At nakakatuwa, mga minamahal, 11 po, mga minamahal, 11 katao ang binautismuhan namin nung Sunday. Ito po'y bunga po, mga minamahal, ng pastor. Meron pa po tayong isang kapatiran doon, mga minamahal ko, na dumalo din po nung last crusade, Sunday, pagka-Lunes, siya po ay nakaschedule na po na operahan sapagkat yung kanyang testicle, mga minamahal, ay namaga, pumasok po, mga minamahal, doon yung laman, yung kanyang taba, at the same time yung kanyang bituka, lumaki po yung kanyang testicle, at alam po ninyo, mga minamahal, under operation, schedule na po siya pagka-Lunes, siya po ay uoperahan. Ngunit pagkalinggo, siya po ay nakadalo. Mga minamahal, talagang kahabag-habag ng ating mahal na Panginoon. Amen? Every night, halos hindi po siya makatulog. Mga minamahal, ilang buwan, gabi-gabi, hindi siya po makatulog dahil grabing sakit na kanyang nararamdaman, mga minamahal. Ngunit pagka-Lunes, nung Sunday ng gabi, right after ng kanyang baptism, umuwi, ang sarap, mga minamahal, ang himbing ng kanyang tulog. Pagka Monday, siya po, mga minamahal ko, ay pumunta sa ospital dahil naka-schedule na nga po siyang operahan. Gulat na gulat yung doktor, mga minamahal. Nung dinouble check yung kanyang testicle, mga minamahal, na namamaga, mga minamahal, wala na po doon yung pamamaga. Ang sabi ng doktor, no need na ikaw ay operahan sapagkat ikaw ay gumaling na. Wala ka ng sakit, mga minamahal. Pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang grabing himala sa bawat krusada na ating isinasagawa, sa pangunang panalangin ng ating kagalang-galang na pastor, na andyan po ang kapangyarihan, pagkilos ng himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya gaano man yung gastos na ating ginugol, pagod, sakripisyo, puyat, mga minamahal, lahat po ito ay sulit po, mga minamahal, sapagkat isang kaluluwa lang ang maakay natin sa banal na paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Libo-libong anghel na ang nalulugod, naluluwalhati doon sa kalangitan. Lalo tigit sa lahat ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Purihin po ang ating mahal na Panginoon sa oras na ito. Mga minamahal, ay magandang gabi din po sa lahat po ng ating minamahal na mga kababayan buong Luzon, Visayas, buong Mindanao, sa buong Zamboanga, Peninsula, sa lahat ng ating mga Muslim brothers po, mga minamahal, at sa lahat po ng ating mga kapatiran na abroad, mga minamahal, ating pong mga OFWs na mga kapatiran na patuloy pong nagpapagal para po sa kanilang mga pamilya at ganoon din naman para makatulong sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang biyaya at pagpapala, mga minamahal ng Panginoon, ay sumainyo pong lahat, sa lahat po ng ating mga kapatiran, mga minamahal ng mga seafarer, mga minamahal, at ganoon din naman sa lahat po ng ating kapatiran sa dako po, mga minamahal ko, ng Sabah, Malaysia, sa dako ng Japan, sa dako ng Hong Kong po, mga minamahal, sa dako ng Taiwan, sa dako po, mga minamahal ko, ng Dubai, sa dako ng Abu Dhabi, Saudi Arabia, sa Kuala Lumpur, at maging sa dako po ng Cambodia, mga minamahal, at maging sa mga kapatiran po natin sa dako ng New Jersey, beloved Nanay Nimpa Sibilia, at ganoon din naman, beloved Brother Robert Beltran, sa lahat po ng kanyang ang mga loved ones, sa kanya pong mga mahal sa buhay. Patuloy po kayong pagpalain at pasaganahin ng ating mahal na Panginoong Hesus. At ganoon din naman, beloved Ate Susan, Kuya Andres, sa dako po mga minamahal ko ng Grand Ferry, beloved Brother John Lonsaga, at maging sa dako ng Calgary, beloved Kuya Eric Garcia, mga minamahal sa kanyang buong pamilya, at hindi ko man po magbagit isa-isa, maging sa aking pong mga loved ones sa dako ng Samar at Leyte, mga minamahal, pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. At sa gabing ito, minamahal
minamahal, let's talk about the topic judging attitude. Ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Judging attitude, mga minamahal, is a negative attitude. Ang sabi po rito, judging attitude is a toxic attitude. Isa pong ugali na mga minamahal, hindi po na dapat sa mga anak ng ating mahal na Panginoon. Bakit po? Mga minamahal, judging attitude leads us to conflicts. Mga minamahal, nagkakaroon po ito nagre-resulta po ito ng kaguluhan. Conflict, mga minamahal, relationship to others, it erodes trust. Ibig sabihin ng word na erodes, ito po mga minamahal ay dumudurog, sumisira ng pagtitiwala. Mga minamahal, yung mga tao, once you have a toxic attitude, a judging attitude, mga minamahal, nasisira ang tiwala ng tao sa iyo. Instead na dapat bilang anak ng Panginoon, bilang tao, mga minamahal, dapat ay nagbi-build up tayo, mga minamahal, para maging konkreto yung ating relationship, each and every one of us, sa ibang tao, mga minamahal, dapat ay binibuild up natin yung ating relationship, a good attitude, a good relationship. At ang sabi rito, yung judging attitude is a toxic attitude, which means, mga minamahal, lason, yung word na toxic, ito po ay lason. Kapag ang katawan ng tao ay punong-puno ng toxic, madali kang mamatay, maaga kang mamamatay. At ang nakakalungkot pa nito, mga minamahal, mabuti sana kung mamamatay ka kaagad, mga minamahal, ito po ay nagkukos pa ng maraming mga sakit, implikasyon sa buong mong katawan. Bakit po? Dahil ang katawan mo ay punong-puno ng toxic. So ang sabi rito, judging attitude, mga minamahal, is a toxic attitude. It leads to conflict. Nagkakaroon po ng cause ng kaguluhan dahil po sa ating judging attitude. Ito po yung ugali na nasa loob ng tao na dapat sana ay hindi na po nararapat bilang anak ng ating mahal na Panginoon. It erodes trust, dinudurog, sinisira, winawasak. Mga minamahal ko, yung tiwala ng ibang tao sa iyo, which is na napakahalaga po, mga minamahal, sa buhay ng isang tao na magkaroon ng tiwala ang sino man sa iyo. Although na, mga minamahal, we are not perfect, may mga failure tayo, may mga pagkakamali tayo, nagkakasala tayo, mga minamahal. Pero pag makita naman ng tao ang iyong pagsusumikap, makita naman ng kapwa mo mananampalataya ang iyong pagsusumikap, ikaw ay lumilikha ng pagtitiwala, mga minamahal, sa iba. And then kapag magtiwala ang ibang tao sa iyo, mga minamahal, ang salita mo ay magiging biyaya, ang salita mo ay magiging pagpapala sa mga taong nakikinig sa iyo dahil sila'y nagtitiwala sa iyo. Pero sabi ng ating pinag-aaralan, judging attitude, it erodes trust, it erodes respect and empathy. Winawasak, sinisira, dinudurog yung tiwala ng ibang tao sa iyo. Ikaw mismo ang sumisira ng tiwala ng tao sa iyo. Ikaw mismo ang sumisira ng respeto ng tao sa iyo. Ikaw mismo ang sumisira, mga minamahal ko, ng relasyon mo sa iba. At darating ang araw that because of your judging attitude, yung mapanghusga, mapanghukom, mga minamahal na ugali ng isang mananampalataya, darating ang araw, wala nang makikiramay sa iyo. Totoo po yan, mga minamahal, because it erodes respect, it erodes trust, winawasak yung tiwala, winawasak yung respeto ng ibang tao sa iyo. Ikaw mismo ang gumagawa ng, which is na napaka-importante na magtiwala sila sa atin. Napaka-importante bilang magulang, bilang kapatid, ano man ang papel mo sa iyong pamilya, ano man ang papel mo sa iglesia, mga minamahal, ano mang papel mo sa ibang tao, mga minamahal, napakahalaga, mga minamahal, to gain their trust, to gain their respect, to gain their empathy, also to gain their sympathy. Napakahalaga po nun. Mga minamahal, makuha natin yung kanilang tiwala, makuha natin yung kanilang pagrespeto, makuha natin yung kanilang paggalang, mga minamahal, para lahat ng sasabihin mo, mga minamahal, ay maging blessing. Para lahat ng sasabihin mo sa kapwa-tao mo, dahil nagtitiwala sila sa iyo, may respeto sila sa iyo, naandyan yung kanilang sympathy, naandyan yung kanilang empathy. Yung word na empathy, mga minamahal ko, ay pakikiramay. So darating ang panahon, once na mawasak, madurog, masira mo yung respeto, yung tiwala ng tao sa iyo, mga minamahal, darating ang araw, wala nang
wala nang makikiramay sa iyo. Mga minamahal, baka pag dumating ng panahon na ikaw ay mga minamahal, pumikit na dito sa lupa, huminto ng pintig ng iyong puso at ikaw ay mamatay, baka wala pang makipaglibing sa iyo. That is because of your judging attitude. Sometimes kasi, mga minamahal, nagiging judgmental tayo. Madali tayong humukom at humusga sa ating kapwa. Dahil sometimes iniisip natin na mas matuwid tayo sa kanila. Minsan iniisip natin na mas banal tayo sa kanila. Minsan iniisip natin, mas malinis tayo sa kanila, mas faithful tayo sa kanila. Minsan iniisip natin, mas mainit tayo sa kanila, mas karapat dapat tayo sa kanila. Sabi ng Biblia, mga minamahal, huwag tayong maging mga minamahal mapaghusga. Huwag nating isipin na tayo po'y mas marunong sa kanila. Hindi po yun kinalulugdan ng Panginoon. Huwag mong isipin na mas malinis ka sa iba. Huwag mong isipin na mas magaling ka sa iba. Huwag mong isipin na mas marunong ka sa iba. Huwag mong isipin, mga minamahal, na mas banal, mas matuwid, mas karapat dapat, mas kaaya-aya ka sa iba. Dahil kapag yun ang mindset mo, yun ang nasa isip mo, yun ang nasa puso mo, iniisip mong mas matuwid ka sa kanila, wala kang pagkakaiba sa mga Pariseo at mga Eskriba. Wala kang pagkakaiba sapagkat ang mga Pariseo at mga Eskriba, mga minamahal, sila'y mapanghusga. Samantala, habang sila'y humuhusga sa kanilang kapwa, hindi nila tinitingnan ang kanilang sarili na sila'y karapat dapat din mga minamahal husgahan. Kaya nga sabi ng Biblia, ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal, ay magkaroon tayo ng espiritong mga minamahal, nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag nating isipin na mas magaling, mas marunong, mas banal, mas matuwid, mas karapat-dapat, mas kaaya-aya tayo sa iba. Hindi po yun ang kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Ang nais ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, manatili po tayong mapagpakumbaba, unang-una sa harapan ng Diyos. At pangalawa, mga minamahal sa ating kapwa. Ang sabi rito ng ating pinag-aaralan, how can you be a blessing to others if you have toxic attitude? Paano po tayong magiging blessing? Samantala, mga minamahal, as a Christian, napakainam kapag each and every one of us, yung laman ng ating puso, ng ating isip, mga minamahal, na tayo po'y nag-aasam na maging blessing para sa iba. Bilang manggagawa, bilang preacher, ako discern ng aking puso, mga minamahal, sabi ko sa prayer ko, Lord, make me a blessing. Make me a blessing for your church. Make me a blessing to my family. Make me a blessing, Lord, to my fellow workers. Make me a blessing, Lord, to our beloved brethren. Make me a blessing to my loved ones. Amen? Kapag ganun ang mindset mo, ganun ang design ng puso mo, mga minamahal, mag-iingat ka na hindi magkasala. Mag-iingat ka na makasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. In that way, we make sure na ikaw ay magiging pagpapala para sa iyong asawa. Magiging pagpapala ka kasi dalawa lang yan eh. Mga minamahal, pag maging pagpapala ka, amen, gagamitin ka ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. Gagamitin ka ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Gagamitin ka ng mahal na Panginoon para maging daluyan ng kanyang biyaya. Dahil, mga minamahal, design ng puso mo ang maging blessing para sa iba. Mag-iingat ka na hindi ka makasakit sa kapwa because mga minamahal, desires of your heart is to be a blessing, mga minamahal, for your fellow brethren, for your fellow countrymen. Gusto mo maging biyaya, gusto mo maging pagpapala. So mag-iingat ka na hindi magkasala, magkamali. Pero kapag ikaw ay maging toxic, mga minamahal, sa mga tao, how can you be a blessing if your attitude is toxic, mga minamahal, to others? So yung judging attitude is a toxic attitude. Hindi ka magiging blessing sa iyong kapatid sa pananampalataya kapag mga minamahal, madali kang humatol, maghukom sa iba. So ang sabi ng Bible, Matthew chapter 7, verse 1, up to verse 5, basahin natin ng Biblia, huwag kayong magsihatol. Ito po ay mariin na inuutos ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, itong salitang ito mismo ay galing sa bibig ng ating pinakamamahal. Habang kausap niya ang mga apostoles, habang kausap niya ang mga disipulo ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa ibang salin, sa ibang Biblia, ito po ay naka-red letter po, mga minamahal, yung mga word na galing mismo sa bibig ng ating mahal na Panginoon. Ito po ay nakasulat sa kulay pulang kulay, mga minamahal. Kaya ang sabi rito, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. So once
na ikaw ay humatol, automatically, mga minamahal, tinatanggap mo ang paghatol ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mariin na sinasabi ng ating mahal na Panginoon, huwag tayong hahatol sa pagkakamali ng iba. Ano ba nang nakikita natin na pagkakamali sa iba? Mga minamahal, sabi nga ng banal na Biblia ipanalangin mo kung ang kapatid mo ay nagkasala. Hindi sinabi ng Biblia na hatulan mo ang kapatid mo kung siya'y nagkasala. Amen? Ang sabi ng Biblia, ipanalangin mo siya na hindi siya mga minamahal mahulog sa pagkakasala. Ipanalangin mo siya kung siya po ay nagkasala, mga minamahal, ipanalangin mo siya na siya'y magsisi at magbalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoon. If you are truly concerned, kung totoong concern ka sa kaligtasan ng iba, kasi yun ang pagkakaalam ko, once that you are filled by the Holy Spirit, once na ikaw ay totoong Kristiyano, ikaw ay totoong lingkod ng Panginoon, at ang puso mo ay binago na ng Diyos, mga minamahal, concern ka palagi sa kaligtasan ng iyong kapatid. Concern ka palagi, mga minamahal, sa kaligtasan ng iba, not only for your own salvation, but you are also concerned to the salvation of others. Concern ka sa kaligtasan ng iba. Kasi hindi ka pwedeng magiging Kristiyano, hindi pwedeng magkakaroon ka ng malinis na puso na concern ka lang sa iyong sariling kaligtasan. Mga minamahal, isa po yun sa sintomas ng puso mo ay malinis, isa po yun sa sintomas ng puso mo ay tapat sa paglilingkod kapag ikaw malalim ang concern mo sa kaligtasan ng iba. Kaya kapag may nakikita po tayong nagkakasala ng mga kapatid natin, don't judge them. Kasi hindi mo alam, baka dumating ang araw, baka bukas, makalawa, ikaw naman ang magkasala. Hindi ka pwedeng magsabi na ako, matuwid ako. Sabi ng Biblia, sino mang nagtitiwala na siya'y nakatayo ngayon, mag-ingat dahil baka bukas siya naman ang mabuwal. Kaya, ang turo ng Biblia, huwag tayong humatol upang hindi tayo hatulan. Sunod na versikulo, mga minamahal, verse 2. Sapagkat sa hatol na inyong ihatol, ay hatulan kayo. So, makita mo, mga minamahal, may feedback. Babalik sa iyo. Humatol ka, mga minamahal, sapagkat sa hatol na iyong ihatol, ay hahatulan kayo. At sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. Sa verse 3. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang tahila na nasa iyong mga sariling mga mata. Ito na po yung minimension ng banal na Biblia. We have no right to judge any, mga minamahal. Wala tayong karapatan na humatol kanino man. Bakit po, mga minamahal? We are also sinners. Sabi ng Biblia, no one righteous, no not one. Wala pong matuwid, wala kahit isa. So tayo po ay, mga minamahal, although na we are not the sinners, dahil tayo po ay tumanggap na po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Noon, nung hindi pa po tayo tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon, tayo po ay tinawag na makasalanan. Ngunit ngayon, na tayo po ay tumanggap na ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon, sabi ng Biblia, lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng Diyos, lahat ng ating kasalanan ay nilimot na ng mahal na Panginoon, hindi na po tayo included doon sa word na sinners. Pero nagkakasala pa rin tayo. Pero we are not, mga minamahal, sinners na sinasabi ng Biblia. Totoo, nagkakamali, nagkakasala. Pero hindi na tayo yung tinatawag na makasalanan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, dahil tayo po ay nagkakamali, dahil tayo nagkakasala, we have no right, mga minamahal, judging anyone dahil tayo po ay nagkakasala. So kapag isipin mo, Lord, I am not worthy to judge anyone dahil ako'y makasalanan din, Lord. May pagkakamali din ako, may pagkakasala din ako. Iba't ibang alang yung ating mga error in life, yung mga failure in life natin, yung mga pagkakamali natin magkakaiba, mga minamahal. Pero parehas po yun, nakasalanan. So kung nagkamali sila, don't judge them. All we need to do is pray for them. Yun po ang sinabi ng Biblia. Encourage one with another, pray one with another. Hindi po sinabi ng judge one with another. Mga minamahal, hindi po yun kinalulugdan ng Panginoon na magpukulan tayo ng baho, magpukulan tayo ng issue, magpukulan tayo ng pagkakamali. Mga minamahal, magpukulan tayo ng ating pong mga failure. No, mga minamahal. Ang kailangan natin, dahil hindi po yun makakatulong para po sa paglago nating spiritual. Once na
mga minamahal, mahilig tayong pumukol ng pagkakamali ng iba. Amen? Which is na hindi mo naman tinitingnan na baka yung pagkakamali mo ay mas mahigit pa sa pagkakamali ng iba. Ibasahin po natin mga minamahal verse 3. Ano po ang sinabi ng Biblia? At bakit mo tinitingnan ang puwing ng iba, ibang mga mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? Verse 4. O papaanong sasabihin mo sa iyong kapatid, hayaan mong alisin ko ang puwing ng mata mo at narito ang tahilan ng iyong mata, ng iyong sariling mata. Ikaw na mapagpaimbabaw. So, ang tawag sa atin, once na mga minamahal, masyado tayong perfectionist, masyado tayong judgmental sa pagkakamali ng iba, magmamagaling kang linisin ang puwing ng iba, samantalang parang ano yan mga minamahal, sasaway ka ng may multa, ang mata ng iyong kapatid ay mas malaki naman ang dumi sa iyong mata. So ang sabi ng Biblia, bago mo alisin ang puwing ng mata ng iyong kapatid, linisan mo muna, mga minamahal, ang iyong sarili. Ikaw na mapagpaimbabaw. So ang tawag sa atin hypocrites, ang tawag sa atin mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan ng iyong sariling mata. At kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-alis ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Ano pong sunod na talata? Mga minamahal, ikaw ay mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata at kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-alis ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Purihin po ang ating pinakamamahal. You are hypocrite, sabi ng Biblia. First cast out, mga minamahal, the beam out of thine eyes, and then shalt thou see clearly to cast out the mote of out of thy brother's eye. Mga minamahal, yun po ang sinabi ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Linisin muna natin ang ating mga sariling dumi, mga minamahal, at pagkatapos ay kasapa lang tayo magkakaroon ng karapatan na maglinis ng dumi ng iba, mga minamahal. Yun po ang utos, maliwanag na utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po rito, Jesus tells us regarding about His teaching that we need, mga minamahal, to look our own sin before judging someone else. Ang gusto ng mahal na Panginoon, bago mo hukman ang iba, bago mo linisin ang iba, pakialaman ang buhay ng iba, atupagin mo muna yung sarili mong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaysa sa mabisi tayo na pakialaman ng buhay ng may buhay, mga minamahal, mas i-focus natin ang atensyon natin, mga minamahal, sa sarili nating buhay. Huwag nating pakialaman ang pagpapagamit ng iba. Ang atupagin natin ay paano tayong maging worthy sa Panginoon. Ang atupagin natin ay paano tayong kalugdan ng Diyos. Ang atupagin natin ay paano natin maluwalhati ang mahal na Panginoon. Paano tayong maging matapat. Paano tayong maging kaaya-aya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sometimes may mga Kristiyanong abalang-abala sa pakikialam ng buhay ng may buhay. Mga minamahal, masyadong abala sa ginagawa ng iba, nakikialam sa ginagawa ng iba. Amen? So ang nangyayari, dahil siya'y busy sa pakikialam ng buhay ng may buhay, hindi na po naaatupag ang sarili niyang buhay. Mga minamahal, ang ibig sabihin ng ating pinakamamahal na Panginoon, hayaan mo na ang Diyos magtuwid sa kanila. Hayaan mo na ang Diyos maglinis sa kanila. Hayaan mo na ang Diyos humusga sa kanila. Hayaan mo na ang Diyos humatol sa kanila. Dahil wala kang karapatan humatol sa iyong kapatid. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat ikaw at ako ay hahatulan din ng ating pinakamamahal na Panginoon. In John chapter 8 verse 3 of the verse 11, mga minamahal, sunod na talata, sabi ng Biblia, at dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga Pariseo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Ito pong kasalanan ng pangangalo niya ay mabigat po ito. At nang mailagay siya sa gitna, in verse 4, at sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli namin ang babaeng ito sa kasalukuyang ng pangangalo niya, kasalukuyang pangangalo niya. In verse 5, sa kautusan nga ay ipinag-utos sa amin ni Moses na batuhin ang mga ganyan. Ano ang iyong masasabi tungkol sa kanya?
At ito'y kanilang sinabi, at siya'y sinusubok upang sa kanya'y may maisumbong sila. Datapat yumuko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Datapat nang sila'y mangagpatuloy ng pagtatanong sa kanya, ay umunat siya at sa kanila'y sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. In verse 8, at muli siyang yumuko at sumulat sa lupa, mga minamahal sa kaniyang mga daliri. At sila nang ito'y kanilang marinig, ay nagsialin sila isa-isa at nagpasimulang mga minamahal sa katandaan hanggang sa mga minamahal kahuli-hulihan at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroroonan nito sa gitna. In verse 10, at umulat si Jesus at sa kanya'y sinabi, babae, nasaan sila mga minamahal na nangagkaroon? Wala bagang taong humahatol sa iyo? At sinabi niya, walang sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo, humayo ka sa iyong lakad, mula ngayon ay huwag ka nang magkakasala. Sabi ng Panginoon, even I'm not condemning you. Amen. Go and sin no more. Sabi ng ating mahal na Panginoon, kahit po ang ating buhay na Diyos, in that very moment, just imagine, in that very moment, ang ating mahal na Panginoon, siya lamang po yung mga minamahal, rightful to judge every one of us. Ang mahal na Panginoon lang, ang may karapatang humatol sa bawat isa sa atin sapagkat siya'y Diyos, mga minamahal, dahil sa Kanya, natubos ang ating kasalanan. Siya'y nabayubay, namatay sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan ng ating kasalanan. Kumbaga sa rightfulness, ang ating mahal na Panginoon, He has, mga minamahal, a right to judge each and every one of us. Meron po siyang karapatang humatol sa bawat isa sa atin. Pero that very moment, even though ng ating mahal na Panginoon ay may karapatang humatol, sabi niya, even I'm not condemning you. Kahit ako, sabi ng Panginoon, hindi kita hatulan, hindi kita hukman. Sabi ng mahal na Panginoon, go, lumakad ka. Amen? And sin no more. Go and sin no more. Lumakad ka at wag nang magkasala. Sabi na pa, nasaan sila na humahatol sa iyo? Yung iba, because they are all convicted by sin, mula sa kanilang mga minamahal sa mga matatanda hanggang sa pinakabata, isa-isa silang umalis. Sapagkat sabi ng mahal na Panginoon, sige, gusto ninyong batuhin? Pumulot kayo ng bato. Batuhin ninyo siya. Ang sino man sa inyong walang kasalanan, ang siyang unang pumulot ng bato at batuhin ninyo ang babaeng ito. Because they are all convicted by sin, wala ni isa sa kanila ang nag-attempt na pumulot ng bato and then mga minamahal batuhin yung mga minamahal babae caught in the act, mga minamahal, by sin of adultery. Sin of adultery, caught in the act. Wala po sa kanilang nag-attempt na bumato. Why? Because they are all convicted by sin. Kagaya sa atin, we are all convicted by sin. Alam natin na makasalanan tayo. Not all the time, perfecto tayo. Not all the time, matuwid tayo. Not all the time, mga minamahal, hindi tayo nagkakasala. May mga minamahal, unguarded moment. Listen to this. May mga unguarded moment tayo, minamahal, na nagkakasala tayo. So kung nagkakasala tayo, wala tayong karapatan humatol kanino man. Kung sila may ano man yung kanilang pagkakamali, ano man yung kanilang pagkakasala, ano man yung kanilang nagawa, we have no right to judge them. Kasi hindi tayo judge eh. Iisa lang ang judge natin, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Great judge, ang ating mahal na Panginoon. Hindi po siya katulad ng judge dito sa lupa na pwede mong suhulan. Ang mali ay pwedeng gawing tama, ang tama ay pwedeng gawing mali. Yung judge natin dito sa lupa. Pero yung judge natin doon sa langit, ang ating mahal na Panginoon, hindi natin siya pwedeng bayaran. Hindi pwedeng mag-under the table tayo para i-twist yung mali sa tama sa mali. No. Ang ating mahal na Panginoon, He is a perfect judge, a righteous judge. Kung ano ang tama, yun ang tama. Kung ano ang mali, yun ang mali. Kung ano ang kasalanan, yun ang kasalanan.
Kung anong matuwid, yun ang matuwid. Yun ang ating judge, mga minamahal. Kaya siya lang ang may karapatang humatol, mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, even I, kahit ako, sabi ng Panginoon, hindi kita hatulan. Go! And sin no more. Lumayo ka. Huwag ka nang magkasala. Yun ang nais ng mahal na Panginoon. Mga minamahal. Kaya, ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, makita mo dito, ni isa sa kanila, walang pumulot ng bato para batuhin ng babae. Because why? Because they are all convicted by sin. They know that they are convicted by sin. Alam nila na sila nagkasala. Ngayon, tayo po, in our time, na alam natin na tayo makasalanan, wala tayong right. Wala kang karapatan, sino ka man, ano ka man. Wala kang karapatan, kapatid, humatol kahit kanino. Dahil Diyos lang ang may karapatang humatol. Basahin natin mga minamahal ang sabi rito. Sabi ng Biblia, mga minamahal, when we look errors in others without bothering to search for our own errors or wrongdoings, we are exhibiting pride. Kapag tayo po, mga minamahal, ay nakatutok lang sa pagkakamali ng iba, sa mga wrongdoings ng iba. Dahil minsan, may ganyang Kristiyanong dyan lang magaling eh. Hanapan ng mali ang iba. Kung mali lang ang hanapin natin, marami talaga tayong pagkakamali. Kahit sa akin, bilang preacher, marami akong pagkakamali because I'm not perfect. We are going to perfection, yes. But we are not perfect. I'm trying my very best as a preacher na pinagkatiwalaan ng mahal na Panginoon, na gumawa ng tama, gumawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Pero hindi ko po ina-assured na, not all the time, ina-assured ko na gagawa ko ng tama. May mga pagkakataon talaga na magkakamali at magkakamali tayo. Ang cause po na pinapahintulutan ng mahal na Panginoon, magkamali tayo para hindi tayo maging mapagmataas. Siyempre nga naman, kapag matangos ang ilong mo, kapag maganda yung lips mo, kapag maganda ang mata mo, kapag tall ka, kapag dark ka, kapag handsome ka, you are almost perfect, maganda ang boses mo, maganda ka kumanta, lahat halos nasa iyo na, tiyak na bagay, magiging mga minamahal, ma-pride ka, magkakaroon ka ng prideful spirit, proudful spirit, magiging mapagmataas ka, dahil sa iyo na lahat na eh, na angkin mo na lahat ng katangian eh, magaling ka mag-gitara, magaling ka mag-drums, magaling ka kumanta, magaling ka mag-preach, halos lahat nasa iyo na. Amen? Magkakaroon ka talaga ng pride. Pero kapag may diferensya ka, mayroon kang mga minamahal, pagkakamali, may mga error ka, may mga wrongdoings ka, may diferensya ka sa katawan mo, mga minamahal, napaka-miserable naman siguro ng buhay mo na ganyan na nga ang itsura mo, yung taas-taas pa ng pride mo. Kadalasan, mga minamahal, siyempre, nakikita mo yung kapintasan mo, yung pagkakamali mo, hindi ka nagiging mga minamahal, mapagmataas. Sapagkat yun po ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano pong sabi rito, mga minamahal? When we look the errors in the wrongdoings of others, ang sabi ng ating binabasa, without bothering to search for your own wrongdoings, we are exhibiting pride. Masyado nating ini-entertain yung pride sa ating mga sarili. Mga minamahal, dahil iniisip natin, mas marunong tayo, mas matuwid tayo, mas karapat-dapat tayo, mas malinis tayo, mas banal tayo. Inaapakan na natin ang iba. Which is, mga minamahal, na dapat nating lubos na maunawaan na wala kang karapatang humusga sa iyong kapatid. Sino ka man, ano ka man, wala kang karapatan. Only God, mga minamahal, has authority to condemn mga minamahal or judging anyone. Kahit nga ang mahal na Panginoon eh. Hindi niya basta-basta, yung babae nga, adultery, caught in the act, hindi hinusgahan ng mahal na Panginoon. Sabi ng Panginoon, sige, go, sin no more. Dahil yung babae nakikita ng mahal na Panginoon na nagsisisi sa kanyang kasalanan. Amen? Natuwa ang babae, nahipo ang babae dahil ang akala niya, huhusgahan siya ng mahal na Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, even I, kahit ako, hindi kita huhusgahan. Go and sin no more. Hayo ka. Huwag ka nang magkasala. Following verse, James chapter 4, verse 11 after verse 12. Pakinggan po natin ang talatang ito. Huwag kayong magsalita ng laban sa isa't isa. Oh? Sa English mo, mga minamahal, unahin natin yung English. Speak not evil one of another. Huwag kang magsalita ng
masama sa iyong kapwa, kahit anong masasamang salita, biblical po ito. Ingatan mo ang iyong labi, ang iyong dila. Amen. Speak always be with grace. Speak always be with edification. Amen. Speak always, mga minamal, with a blessing. Dapat ang salita na lalabas sa ating mga labi ay maglasang asin. If you want to be a blessing to others, pag sumikapan natin na ingatan yung ating mga sinasabi sa ating kapwa. Speak not evil one of another. Huwag magsalita ng masama. Sa asawa mo, huwag kang magsalita ng masama. Sa anak mo, huwag kang magsalita ng masama. Sa kapatid mo sa pananampalataya na nanghina ng lulupay-pay, nagkasala, hahatulan mo na, magsasalita ka na sa kanya ng masama dahil siya'y nagkasala. Sabi ng Biblia, speak not evil one to another, brethren. Sabi ng mga minamal, be not speak it evil of his brother. Huwag tayong magsalita ng masama sa ating kapatid. Judge it his brother, speak it evil, mga minamal of the law. Kapag nag-judge ka sa iyong kapatid, nagsasalita ka ng masama laban sa kautusan ng ating mahal na Panginoon. At kanino nang galing ang kautusan? Mga minamahal, walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoon. Ito'y salita ng Diyos. Ang utos, mga minamahal na minimension ng Biblia, ito'y salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Once you are judging your brother, you speak it of the law, mga minamahal, against the law. And judge it the law, mga minamahal, but if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge. Sa Tagalog, mga minamahal, basahin natin. Huwag kayong magsalita ng laban sa iyong kapatid. Ang nagsasalita ng laban sa kapatid ay humahatol sa kanyang kapatid. Don't, mga naman, speak evil to your brother. Sapagkat ang sino mang nagsasalita ng masama laban sa kanyang kapatid ay humahatol sa kanyang kapatid. So ang sabi ng Biblia, mga minamal, huwag tayong humatol kahinuman sapagkat ang hatol na ating hinahatol sa ating kapatid, ang siyang ihahatol sa atin. Ibabalik ito ng mahal na Panginoon. Kaya nakakatakot, mga minamal, kapag kapatiran ka, miyembro ka ng gawain ng ating mahal na Panginoon, kiniklaim mo na Kristiyano ka, pero abalang-abala ka, mga minamahal, to judge anyone, mga minamahal, hindi mo iniisip yung wrongdoings mo, hindi mo iniisip yung mga error mo, magaling ka pa rin sumaway, magaling ka pa rin mag-judge sa iba, which is na, mga minamahal, kung susuriin naman ang buhay mo, mga minamahal, meron ka rin mga pagkakamali. Kaya ang sabi ng Biblia, ang nagsasalita laban sa kapatid ay humahatol sa kanyang kapatid. At ang nagsasalita laban sa kautusan ay humahatol sa kautusan. Datapot kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi mga minamahal, ikaw ay hukom. Ikaw ay nagiging tagapaghatol na mga minamahal ko ng kautusan. Which is na, hindi po yun ang trabaho natin. Trabaho po yun ng mahal na Panginoon. Ang point ko po dito, ano man ang nakikita nating pagkakamali ng iba, itikom natin yung bibig natin kasi hindi yun makakatulong. Kung ibubuka man natin yung ating mga labi, prayer para sa kanila na, Lord, huwag mong pababayaan yung kapatid namin. Alam mo, mahal na Panginoon, kanyang kalagayan. O, doon na nakikita natin yung kanyang kalagayan, pero hindi mo alam yung puso noon eh. Hindi mo alam kung anong laman ng isip noon. Hindi mo alam kung paano yung nagpapakumbaba. Hindi mo alam yun kung kagaya ba ng Pharisees at saka ng mga publicans. Yung Pharisees, ang sabi niya, Lord, ako Lord, nag-aayuno ako ng 3 araw. Panginoon, nagbibigay ako ng limos sa mga mahihirap. Hindi ako katulad ng publicans na ito. Amen? Tinuturo, ginadjudge niya yung publicans. Hindi ako katulad ng maniningil na buwis, kasi tax collector yung publicans eh. Hindi ako katulad ng tax collector na ito, na magnanakaw ito, naniningil ito ng doble-doble. Yung tax collector, walang ibang sinabi. Pinukpok niya yung kanyang dibdib, halos ayaw niyang tumingin sa langit, sa kanyang grabing pagpapakumbaba niya, dahil alam niya hindi siya worthy, hindi siya karapat-dapat. Sabi niya, Lord, I am a sinner, hindi ako karapat-dapat tumawag sa iyo, lumapit sa iyo. Sabi ng sino sa kanila ang kinalulugdan ng Panginoon? Yung Pharisees o yung publicans? Sabi ng mga apostles, Lord, yung mga publicans. Amen? Yung tax collector. Bakit po? Even though
Alam niya na he is a sinner, pero hindi siya nag-judge sa iba. Instead na ibinababa niya yung kanyang sarili at humihingi siya ng kahabagan sa ating mahal na Panginoon. Following verse 12 po, mga minamahal, James chapter 4, verse 12. Ang sabi rito, isa ang tagapagbigay ng kautusan. Iisa lang ang tagapagbigay ng kautusan. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon, ng kautusan at ng hukom. Sa makatuwid bagay, ang makapagliligtas at ang makapagwawasak ang ating mahal na Panginoon. Datapot, sino ka na humahatol sa iyong kapatid? Who are you? Mga minamahal sa English, basahin natin. Sa verse 12, there is one lawgiver who is able to save and to destroy. Ito po yung ating mahal na Panginoon. Who art thou that judges another? Sino ka para humatol sa iyong kapatid? Nagkamali sila. Nagkasala sila. Nakita ng iyong dalawang mata. Witness ka sa kanilang pagkakasala. Pero, mga minamahal, hanggang doon lang yon. Wala ka pa rin karapatan humatol sa iyong kapatid. Bakit? Mga minamahal, ang mahal na Panginoon, ang lawgiver, He is worthy to judge anyone, at ang sabi ng Biblia, to save and to destroy anyone. Ang mahal na Panginoon lang. Wala kang karapatang humatol. Kaya para maging malinis ang puso mo, maging malinis ang isip mo, ang gawin mo ay ipag-pray yung mga taong nakikita mong nagkakasala. May nakita kang nangangalunya. Huwag mo nang i-chismis pa, mga minamahal, hindi yun makakatulong. Ipag-pray mo na, Lord. Pagigising mo ng umaga, bago ka matulog sa gabi, kung maalala mo may mga time ng devotion ka, ipag-pray mo na, Lord, yung aming kapatid, kabagan mo sila. Make a way, Lord, make a way, na sila'y makonvict sa kanilang pagkakasala, sila'y magsisi, mahal na Panginoon, kabagan mo sila. May nakita kang mga minamahal tumalikod, wala sa kabanalan, mga minamahal, pray for them, don't judge them, pray for them. Last verse po, mga minamahal, Romans chapter 2, verse 1. Sabi ng Bible, dahil dito'y wala kang madadahilan o tao. Sabi ng Biblia, dahil dito'y wala kang maidadahilan o tao. Sino ka man na humahatol, sapagkat sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo. Sapagkat ikaw na humahatol, ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. So, we have no right to judge anyone. Sabi ng Biblia, mga minamahal, dahil dito'y wala kang madadahilan o tao, sino ka man na humahatol, sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo. Kaya maging aware po tayo. Every time na magkakaroon tayo ng judging attitude, Lord, ipag-pray mo na, Lord, yung judging attitude ayon sa iyong salita, ito po ay negative attitude, ito po ay toxic attitude. Sabi ng ating pinag-aaralan, yung judging attitude leads to conflict. Masisira yung relasyon mo sa iba. It erodes, mawawasak, masisira yung trust, yung respect ng tao sa iyo. Totoo po yan, mga minamahal. Ako, may mga taong ginajudge ako, mga minamahal. I don't care. Wala akong pakialam. Bakit, mga minamahal? Kahit anong sabihin nila sa akin, wala akong pakialam. Amen? Dahil alam ko, mga minamahal, ang importante, if God forgiven you, kapag pinatawad ka na, may pagkakamali ka, ang importante lang kasi, pag may pagkakamali tayo, lumapit sa mahal na Panginoon, confess your sin to the Lord, and the Lord forgiven you. Sabi ng Bible, mga minamahal, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us. Patatawarin tayo ng mahal na Panginoon. And then, if you receive forgiveness from the Lord, nagkasala ka dahil hindi ka perfecto. Pero nagsumikap ka na angkin mo yung kapatawaran ng mahal na Panginoon. Hindi ka man mapatawad ng tao. Dahil may mga tao talagang mahirap magpatawad. Okay lang yun. Importante mapatawad ka ng mahal na Panginoon. Nakita mo yung forgiveness ng mahal. That is great blessing po na ma-receive mo yung forgiveness ng mahal na Panginoon. Salamat kung mapatawad ka ng tao, humingi ka ng tawad, patawarin ka nila, salamat. Hindi ka nila patawarin, pero mapatawad ka ng mahal na Panginoon, yun po ang pinaka-importante. If God forgiven you, mga minamahal, that is a great blessing. Bahala sila kung anong sabihin nila sa'yo.
Basta't ikaw, naramdaman mo yung pagpapatawad ng mahal na Panginoon. Dahil sometimes ang tao mapaghusga. Dahil hindi nila nakikita yung ikaw. Hindi nila nakikita yung puso mo. Hindi nila nakikita yung isip mo, yung pagsusumikap mo. Pero ang mahal na Panginoon, walang bagay na magiging lingid sa Kanya. Iyaan mong hatulan sila. Pero kung Kristiyano ka na totoo, sabi ng Biblia, sino ka para humatol sa iba? Sino ka para humusga sa iba? Ngayon kung may mga time na masyado kang mapanghatol, mapaghusga. Ngayon pa lang kapatid, humingi ka na ng tawad sa mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, ang sino mang humahatol sa kanyang kapatid, ang siyang ihatol mga minamahal sa kanya. Yun din ang tatanggapin mo. Kaya huwag tayong maging mapaghatol. Sa oras nito, minamahal, tayo pong lahat ay lumapit sa banal na paanan ng ating mahal na Panginoon. Mananampalataya ka man o hindi, mga minamahal, don't judge anyone. Judge not, sabi ng Biblia. Because judging attitude is a negative attitude. Judging attitude is a toxic attitude. It leads to conflict and erodes trust, respect, and empathy of others. Mga minamahal. Paano kang magiging blessing, kapatid? Paano kang magiging pagpapala? Ipag-pray mo, Lord, make me a blessing. Then, how can you be a blessing if your attitude are toxic to others? Paano kang magiging biyaya? Paano kang magiging blessing? Mga minamahal, sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, sa mga kasambahay mo, sa mga kapitbahay mo, sa office mate mo, sa lahat ng mga taong nakakasalamu mo araw-araw, if your attitude are toxic attitude, that is judging attitude. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Ipikit po ninyo ang inyong mga mata. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoon, narito po ko sa iyong banal na harapan, nagsisisi sa aking mga kasalanan. Mula sa aking pagbabata hanggang sa mga oras nito. Linisin mo, Panginoon, ang aking puso, ang aking isip. Hugasan mo ko sa aking kasalanan ng iyong banal na dugo ng magos sa krus sa Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, at tagapagligtas. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa oras dito, mga minamahal, tayo po'y mag-pray para sa ating minamahal ng mga kababayan. Dakilang mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Kahabagan mo po, mahal na Panginoon, ng aming mga kababayan. Bigyan mo po silang pagkakataong makilala ka, mapaglingkuran ka. Mahal na Panginoon, sulat mo kalang pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng kalambong sambahayan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, luwalhatiin po ang ating dakilang Diyos. Meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una yung pananampalataya, mga minamahal palaging makinig ng salita ng Diyos. Ang pangalawa ay pagsisisi, hingi ng tawad sa ating mga pagkakasala. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Mga minamahal, patuloy nating tanggapin ang mahal na Panginoon. Hanapin po natin ang mga designated address na ating pong ina-announce dito po sa ating radio program para makadalo po tayo sa gawain ng Panginoon at makapagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At mga minamahal, sa ating pong mga pangangailangan sa oras nito, sama-sama po tayong manalangin. Mga minamahal, na tayo po'y linisin ng Diyos. Kabagan tayo ng ating mahal na Panginoon. Minamahal, lahat tayo ay nagkakamali. Lahat tayo nagkakasala. May mga kanya-kanya tayong mga errors sa buhay. May mga kanya-kanya tayong failure. So don't judge anyone. Mga beloved, instead pray for them. Ipanalangin natin sila. Sa oras na ito, magsisi po tayo sa ating mga pagkukulang, mga pagkakasala. Idalangin po natin ating mga pangailangan. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Salamat, Lord, sa iyong mga banal na salita na aming narinig. Sa gabing ito, turuan mo kami, mahal na Panginoon, na manalangin para sa iba. Tulungan mo kami na maging kasangkapan mo kami para sa ikalalakas ng iba. Make us a blessing, Lord. Make us a blessing for your church. Make us a blessing for our beloved brethren, for our family. Sa amin po mga kababayan, gawin mo kaming ilaw, liwanag, pagpapala po para sa kanila, Panginoon, upang kami po ay maging biyaya sa aming mga mahal sa buhay, sa mga taong nasa aming paligid. Ikaw ang mag-bless sa amin materially, financially, most especially, Lord, spiritually blessing. In Jesus' name, amen and amen. As a point of contact, minamahal, ipatong po natin yung ating kamay sa ating pong screen, ng ating mga gadget.
Sawayin po natin, any kinds of sickness be healed, infirmities cast out in Jesus' name. Let us pray. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa oras nito, kahabagan mo kami sa aming minamahal na mga kababayan, anuman ang kanilang mga karamdaman, ikaw magpagaling problema, ikaw magbigay ng kalutasan, iunat mo mapagpala mong kamay. Bless us, O Lord, leading prayer for beloved honorable pastor. Any kinds of sickness be healed, infirmities cast out, di mo ng karamdaman, Panginoon, panlupaypay, panlamig at pag-alinlangan, cast out in the mighty name of Jesus. Demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang karamdaman sa pangalan ni Jesus. Bless us, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at nawalatiin po ang kanyang dakilat banal na pangalan, mga minamahal, para po sa ating pong mga announcement. Patuloy po ang ating banal na gawain, mga minamahal, dito po sa dako ng Sunto Tala, Lumbangan, Zamboanga, mga minamahal, Peninsula, Western Mindanao po, mga minamahal. Ang ating oras, araw po ng bukas, ating pong banal na gawain, araw ng Miyerkules, alas 3 po ng hapon at alas 7 po ng gabi tayo po natatapos. Every Friday po, mga minamahal, ang ating oras ay alas 10 ng gabi at madaling araw ng Sabado tayo po natatapos. Every Sunday, alas 10 po ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. And this coming Sunday po, mga minamahal, ating pong Holy Supper, ang muling pag-alala sa banal na kamatayan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y kakain ng tinapay, mga minamahal na simbolo ng katawan ng Diyos, at iinom ng ubas na simbolo ng banal na dugo ng mahal na Panginoon. At sa oras dito, mga minamahal, tayo po'y dumako sa ating closing prayer. Ipabaon ng Panginoon ang kagalakan, kapayapaan sa ating mga puso at sa ating kaisipan. Let us pray. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong paglalangis. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong kabagan, mahal na Panginoon, naming nadarama. Matagumpay naming naisagawa ang banal mong programa sa gabing ito, mahal na Panginoon. Aming dalangin, O Diyos, na pagpalain mo ang bawat iya sa amin, ang mga salita mo naming napakinggan ay tumimo, rumirip sa aming mga puso't kaisipan. Sa buong magdamag sa aming pagtulog, ingatan mo kami, tilayo sa masasamang mga panaginip at pangitain, bagos aming makita ang iyong kaluwalhatian. Bukas ng umaga, muli mo kaming pagkalooban ng ibayong kalakasan upang bumangon at magpuri sa pangalan ni Jesus. Bless us, O Lord, bless us. In Jesus' name, amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po ang kanyang dakilat banal na pangalan mula po dito sa ating studio, sa ating technical side, beloved brother Aljo Dugos. At ito po, minamahal ko ang inyong abang lingkod, beloved preacher brother Jojo Abad. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to the Lord Jesus Christ. God bless us all. Amen and amen. Hallelujah. Lahat